yung iba sa inyo guys, feeling nyo, pinaikot kayo ng person nyo. Okay? Feeling nyo, pinaikot kayo ng person nyo guys, and nandito yung nagfo-focus kayo sa inyong healing mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko yung person nyo very controlling. For some, no, maaaring controlling yung person nyo, kaya feeling nyo pinaikot nila kayo guys. And parang marunong magtago, malakas makaramdam yung person nyo, marunong sila magtago, magaling sila magtago ng mga sikreto nila. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? Titignan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys, if in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, dito sa deck na to, titingnan natin yung strongest energy sa inyong sitwasyon ng iyong partner o specific person. So, nakikita natin dito na parang you're taking your time on your own, no? Para mas nag-focus kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. A lot of healing here. Yung iba sa inyo guys, maaaring nagkaroon kayo ng mga past experiences na sa inyong relasyon, mga kapiksi. And kumbaga parang nare-realize nyo na hindi lahat puro relationship lang, hindi lahat puro partner or specific person lang. Dapat binibigyan nyo rin ng time and oras and panahon yung inyong sarili, me time, ganyan. Pwede naman kahit na in a relationship kayo or hiwalay na kayo ng person nyo, importante pa rin na ginagawa nyo ito, mga kapiksi. So, and for some of you, parang ngayon nyo lang ito nare-realize guys. So, yeah, whether in a relationship kayo guys or separated na kayo, this applies kasi nakikita natin na talagang binuboost nyo yung oras nyo sa sarili nyo mga kapiksi. For some of you, pwedeng LDR kayo nitong person mo guys, and kaya siguro mas marami kayong oras sa sarili nyo na, but nakikita din natin na parang namimiss nyo yung isa't isa, always looking kayo sa mga pictures together, no? And yung iba naman, kahit hindi kayo LDR mga kapiksi, parang always scrolling kayo dun sa mga pictures nyo, kung meron kayo mga pictures sa inyong mga cellphone, ganyan, mga memories. And parang yung iba sa inyo guys, mahilig din mag-travel. Comment down below guys if naka-resonate kayo. So, marami talaga kayong mga selfie ng inyong person, and binabalik-balikan nyo yun, and yun yung maganda kasi mas napapatatag nyo yung inyong pagsasama. Yun talaga guys yung secret, no, or technique para magkaroon ng harmonious relationship. Kailangan titigan nyo yung mga magagandang memories, hindi yung mga pangit na memories, kasi the moment na maghanap kayo ng butas and mas tinitigan nyo, mas binigyan nyo ng energy yung mga negative memories na yon, kakainin niya yun yung sisira, yun yung start na masisira yung relationship nyo. Kakainin niya yung relasyon nyo. Parang anay, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin yung mga emosyon na nakapalibot sa relationship nyo, guys. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Ito, guys, feeling ko, ito yung kung LDR kayo mga kapiksi, parang namimiss nyo yung isa't isa, nag-aalala kayo sa isa't isa mga kapiksi. Pwedeng hiwalay na rin kayo guys, kaya pero namimiss nyo siya, naaalala nyo siya, but at the same time disgusted. Etong disgusted na to dahil sa mga negative na memories. Syempre pag may ginawang hindi maganda sa'yo, natural lang na sumama yung loob mo, diba? Masuklam, ganyan. Yung iba sa inyo parang fresh pa, kaya nga kayo nagfo-focus sa inyong healing mga kapiksi, kasi pwedeng merong hindi magandang nangyari dun sa relationship nyo. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko kung hiwalay na kayo sa person nyo, kaya kayo nag-me time, nag-i-invest ng oras sa sarili nyo, kasi parang
na-discourage na kayo na pumasok sa next relationship, hindi pa kayo ready, parang mas gusto nyo na lang maging free sa isa, 'di ba, mag-isa, ganyan, hindi na masyadong nagre-rely sa another person para sa kaligayahan, knowing na pwede naman talaga kayo maging masaya basta mahal nyo yung sarili nyo, 'di ba? And kumbaga, you don't need others para sa inyong self-validation, kasi kayo mismo, kung mahal nyo yung sarili nyo, bonus na lang yung love life, mga kapiksi. Okay? Alright. That's why maraming taong mga single ngayon na masasaya, mga kapiksi, dahil sa kanilang self-concept, guys. Alright? So, tingnan natin, guys, yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person, if meron kayong mga SP in mind, mga kapiksi. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong February, no, meron tayong discount. Magbibigay ako ng 200 pesos discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Leo, guys, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread, and meron din ditong presence, guys, ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Yeah, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, mga kapiksi. So, pwedeng may earth element kayo sa inyong natal chart, guys. Pwedeng merong earth sign yung inyong partner or specific person. So, nakikita natin, guys, na yung iba sa inyo talagang broken hearted kayo and you have a lot of disappointments dun sa person nyo. Yung iba sa inyo, guys, feeling nyo pinaikot kayo ng person nyo. Okay? Feeling nyo pinaikot kayo ng person nyo, guys, and nandito yung nagfo-focus kayo sa inyong healing, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko yung person nyo very controlling. For some, no, maaaring controlling yung person nyo, kaya feeling nyo pinaikot nila kayo, guys. And parang marunong magtago, malakas makaramdam yung person nyo, marunong sila magtago, magaling silang magtago ng mga sikreto nila. Alam nila kapag nagdududa ka, parang ganon. kaya nga sabi ko sa'yo, magaling siya magpaikot, kasi parang alam niya pag kinukutuban ka, kapag may ginagawa siyang hindi maganda, so parang dahil doon gagawa siya ng something na hindi mo siya pagdududahan. So yun yung parang false mask. This person is wearing a false mask, mga kapiksi. Pero itong person niya, guys, nag-i-stalk to sa inyo. Kumbaga, akala nyo lang wala silang pakialam sa inyo, pero this person, all eyes sa iyo to. So, sa mga panahon na hindi kayo mag-asama or hindi kayo nakikita, mga kapiksi, palagi niyang ini-stalk yung mga social media nyo. Pwedeng sa iba, pwedeng lalo na kung alam niya yung mga passwords nyo, ganyan. And for some of you, kung meron kayong mga common friends, mga kapiksi, parang mahilig din magtanong itong person mo kung anong ginagawa mo, ganyan. Parang gusto niya, parang siyang CCTV. Para siyang CCTV palaging nakamonitor sa inyo, mga kapiksi. Okay?
Kaya yung iba sa inyo, parang kung kayo ay nakipaghiwalay na nito sa person nyo, syempre may sadness, but at the same time, parang feeling nyo nakahinga kayo ng maluwag kasi very controlling nga itong person nyo. So for some of you guys, you may be dealing with a person na sabihin natin narcissistic, ganyan. Alright. So yeah. Pero itong person nyo guys, gusto nito na magkaroon ng another chance, pero parang feeling ko nakakarma yung person nyo dahil sa mga hindi magagandang bagay na ginawa niya sa iyo, pero parang gusto niya magkaroon ng another chance, kumbaga, para another chance dun sa relationship mo. Pero guys, pag ito yung nanghingi ng another chance, feeling ko hindi siya magbabago. Kung ano siya before, magiging ganun pa rin siya. Kung ano niya yung trato niya sa'yo before, ganun pa rin yung magiging trato niya sa'yo. Walang pagbabago. Ang pagbabago lang is maging kayo ulit kung kayo ay break na or kung kayo ay hiwalay na. Pero kung ano yung ugali niya, kung ano yung traits niya, kung ano siya, pag nagkabalikan kayo, ganun pa rin siya. Okay? So, depende na yun sa inyo guys kung gusto niyo makipagbalikan. If in case, kunwari hiwalay na kayo tapos makipagbalikan sa iyo, ito depende sa inyo kung tatanggapin niyo pa or hindi, knowing na hindi naman siya magbabago. Pero pwede naman siya magbago guys kapag nagbago yung perception niyo sa kanila. Syempre, no? It's your reality. So, kayo yung nag-create niyan, mga kapigsi. Yeah, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Meron tayong mga relationship subliminals available sa ating YouTube channel, mga kapis. Ito yung playlist, pakinggan nyo para may ma-okay yung relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.